walang kasing gandang buhay. Yung mahirap ka man, wala ka mang pinag-aralan, wala ka mang magandang bahay, wala ka mang... Pero meron kang Diyos. Yun ang pinakamagandang buhay sa lahat. Na meron kang nararamdamang kapayapaan sa puso mo, panatag ka, kahit nasabihin mo pa. Kahit ano pang dumating. Kasi meron ka problema, nag-worry ka na nag-worry, may nagawa. Wala. Meron kang problema, umisip ka na umisip ng paraan, dadating yung point, marirealize mo, kahit anong galing mong gumawa ng paraan, may punto na, meron kang hindi magagawa. Pero, kahit nasabihin mo, maliit lang, tingin mo, kaya mong gawa ng paraan. Kahit nasa tingin mo, kaya mong gawa ng paraan. Pagka kinuhanan ka ng Diyos ng buhay, paano mo magagawa ng paraan? Pagka binawian ka ng Diyos ng lakas, paano mo magagawa yung paraan na alam? O di, first and foremost, Panginoon, yung agad. Kasi, kung una siya talaga sa atin, dapat kahit sa punto, una siya sa atin. Una natin siyang naaalala. Hindi yung hindi yung isipin mo, oh, naalala mo lang naman. Hindi nga, ikaw nga lagi kong naaalala eh. Diba? Kaya kahit sa maliit na bagay, lalo na, mas maganda nga yung, alam mo, kaya mo namang gawin. Alam mo, kaya ko namang gawin. Normal ko naman ginagawa to. But still, naipapakita mo sa Diyos na, hindi yun ang pinagtitiwalaan ko. Nakaya ko naman, nagawa ko naman na hindi. Ang pagtitiwala ko po, pag kahit na kaya ko yan, pag di mo ako tinulungan, hindi ko rin magagawa. So, bahala ka na. And tignan ninyo, subukan ninyo kung hindi nyo mararamdaman ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba. Yung paggawa na may paggabay ng Diyos. Kesa sa paggawa na iniasa mo lang sa sarili mo. At ang paniwala mo, nagawa mo kasi magaling ka. O kaya nagawa mo kasi madali lang naman. O kaya nagawa mo kasi kaya naman yan talaga eh. Walang madali pagka hindi ka binigyan ng Diyos ng tools para magawa. Walang madali. Madali lang magbasa eh. Diba? Pero kung wala kang boses, makakabasa ka. Kung wala kang paningin, makakabasa ka. O, sabihin mo, may braille naman. O, kung hindi ka binigyan ng Diyos ng lakas para maikapa mo yung kamay mo. Aber, sige nga. Walang pwede kang sabihin na ano eh. We are always dependent sa magagawa ng Diyos. Wala tayong pwedeng sabihin na kay madali, kay ano. Wala kang pwedeng sabihin na nagawa mo by your own. Hindi. Una, ang Diyos ang bumubuhay. Sa Kanya, meron tayong pagkatao. Sa Kanya, kumikilos tayo. Di, dependent tayo lahat sa Kanya. O so, di ba, bago kahit madali lang, kahit normal lang, kahit ano lang, bago ka gumawa, para may gabay ka ng Diyos. Normal, sa ano? Ano na, GMK na. Nakalimutan mo naman na lang kasi late ka na. Wag. Sasablay. Kahit na doon, so before the start of anything, Panginoon, tulungan mo ako magawa kung ano yung dapat kong magawa. See me through. Di ba, minsan pag sabi, parang easy na lang. Easy na lang. Dati ko nang ginagawa yan. Ganon, di ba? Easy na lang. So, normal na. So, okay na. Kumpiyansa ka na. Hindi. Dapat ganon. Hindi dapat ganon. Ewan ko, sana naintindihan ninyo. Sana may difference na magawa. At maramdaman nyo. And later on, you will be able to share it as well. Para makita nyo maramdaman nyo yung pagkakaiba. So after that, yung lahat ng mga nandito, lahat ng mga kausap ko ngayon dito, observe na for a certain period of time and tell me. Sabihin nyo siya. Alam ko, sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, may ipapakita sa inyo. Para mawala man kami, meron kayong mapapagsabihan. Totoo yun.
Living testimonies. Tara! Salamat po sa Oh, buti na dito ka. Kaya namin sa